Kinuha muna pansamantala ng Los Angeles Lakers itong si Kobe Buffkin galing sa kanilang J-League na South Bay Lakers. Ito'y kanilang pinapirma ng 10-day contract. Ibig sabihin nito ay doon muna siya sa Lakers at iiwas muna siya sa South Bay. Ang maganda lang sa G-League, kung mayroon kang magaling doon na player ay pwede mong papirmahin ng 10-day contract o pwede ring 2-way player para mapakinabangan mo kung maganda naman ang kanyang inilalaro. Sa ngayon itong si Buffkin mga idol, 22 years old at nag-average ng nasa 29 points, 5 rebounds, 5 assists, 1 steal and 1 block per game. 50% ang kanyang shooting sa field and 43% naman sa 3-point line. Ngayon, bakit nga ba siya kinuha ng Los Angeles Lakers? Nangangailangan kasi si Coach JJ Redick ng isa pang option sa kanilang scoring. Kahit na hindi man mataas yung minutong maibibigay niya, maganda pa rin po na mayroon siyang mabubunot na bagong player sa kanyang kupunan para masubukan sa kanilang laro. At eto na yung pinaka the best na player ng kanilang G-League na si Kobe Buffkin. Shooting and scoring, yan ang kulang sa ngayon ng Los Angeles Lakers. Nag-i-struggle sila sa kanilang shooting sa Rainbow Country sa 3. Kaya kabilang din po yan sa mga masusolusyonan nitong si Kobe Buffkin. Pero hindi nangangahulugan na mataas yung kanyang minuto. Siyempre kakaunti lang sapagkat siya'y isang 10-day contract player lamang. Kaya ang expectation sa kanya ni Coach JJ Redick ay makapagbigay siya ng solidong numero kahit na mababa lamang ang kanyang minuto. Sa balita mismo galing kay Shams ng ESPN, sinabi niya na itong si Anthony Davis ay makakamiss ng several months. Ilang buwan po ito na po pwedeng magresulta na sa pagka-rolled out niya for the rest of the season kung sakaling hindi man makapasok ang Dallas Mavericks sa playoff sa kadahilanang isa sa ilalim po siya sa isang operasyon. So balit pagkatapos na lumabas ang mga balitang ito ay kaagad na nag-comment itong si Davis na wala raw itong katotohanan. Ito raw kasinungalingan. At kabilang na yung impormasyong ibinalita ni Shams ng ESPN. Alam natin kasi kapag si Shams na nag-report ay legit po yan. Mayroon siyang mga koneksyon. Kaya itong pag-comment sa ngayon ni Anthony Davis ay nagdudulot ng kalituhan sa mga NBA fans kung sino nga ba ang totoong nagsasabi. Ang totoong nangyari dito, mabilis po itong source ni Shams at yung iba pang mga NBA insider patungkol dyan at huli itong kay Anthony Davis. Hindi naman po sila maglalabas ng mabalita patungkol dyan kung hindi naman totoo dahil masisira po ang kanilang reputasyon. Gayunpaman ating abangan mismo galing sa Dallas Mavericks kung ano ang totoong balita patungkol dyan. Alam ko na mahilig ka sa basketball kaya bagay na bagay to sa'yo. Hindi mo kailangan ng malaking area sa ring na to. Nasa bahay lang, sa loob o sa labas, sa garahe ay pwede ka nang maglaro. Hindi lang to pang bata mga idol pang bagito, pang tito o pang matanda. Pwede rin to, libangan lang. Bakal to, matibay to mga idol at madaling ikabit. Kaya ano pang hinihintay mo? I-click mo lang yung link na nasa comment section at mag-check out ka na sa Yellow Basket.